Binigyan din ng Malacanang na hindi tinalikuran ni Pangulo Aquino ang kanyang responsibilidad kaugnay sa naganap na engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, patuloy ang Pangulo sa pagpapaliwanag ukol sa kung ano ang nangyari. Samantala, ginit din ng kalihim ang patuloy na pagsisikap ng Administrasyong Aquino upang maging karapat-dapat ang gobyerno sa pagtitiwala ng publiko. Git pa nito, kinikilala ng palasyo ang opinyon ng publiko at tiniyak nito na gagawin ng pamahalaan ng mga tamang hakbang para labanan ang kahirapan at makamit ang kapayapaan sa Mindanao. Ang detalye ng balitang yan mula kay Rocky Ignacio mula sa Malacanang. Live! Maraming salamat. Tiniyak nga ng Malacanang na magpapatuloy ang reforma at mahalagang programa sa bansa. Sa harap na rin ito sa pinakahuling Pulse Asia Survey. Tiniyak ng Malacanang ang determinasyon ni Pangulo Aquino na manatiling karapat-dapat sa tiwala ng publiko. Sinabi ito ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma kaugnay ng pinakahuling Presidential Performance Nationwide Survey ng Pulse Asia nitong March 1 hanggang 7. The people's trust and confidence is continually earned, day after day, month after month, year after year. At matatamo po ito sa pamagitan ng kasipagan at pinapakitang determinasyon ng administrasyon sa pagpapabuti sa kabuhayan ng mga mamamayan. Gate ng kalihim, kinikilala ng palasyo ang opinyon ng publiko pero tiniyak na gagawin pa rin ng Aquino Administration ang tama at makatotohanan para iangat ang kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino kasabay ng pagtiyak sa kapayapaan sa Mindanao. Batay kasi sa pinakahuling survey, umabot ang approval rating sa 38% itong March survey mula sa 59% noong November 2014 habang ang trust rating sa 36% mula sa 56%. We note the results of the latest Pulse Asia Performance Approval and Trust Ratings for the President as of the first week of March 2015. We note further that there has been a significant drop in these ratings. While the President's approval rating declined by 21%, the disapproval rating dropped by 12% and the number of undecided rose by 9% compared to the last quarter's survey results. Sinasabi nagkaroon ng epekto ang survey ang nangyari sa Mamasapano, Maguindanao na ikinasawi ng 44 na staff members sa harap ng operasyon sa pagtugi sa international terrorist na sina Marwan at Basit Usman. Pero giit ng kalihim, hindi tinatalikuran ng Pangulo ang kanyang responsibilidad sa insidente. The President has acknowledged his personal responsibility as when he declared on February 6 in a televised nationwide message, and I quote, "Ako ang ama ng bayan at 44 sa aking mga anak ang nasawi. Hindi na sila maibabalik. Nangyari ang trahedya sa ilalim ng aking panunungkulan. Dadalhin ko po hanggang sa huling mga araw ko ang pangyayaring ito. Responsibilidad ko po sila, kasama ang buong puwersa ng SAF sa operasyong ito, pati na ang mga nagligtas sa kanila na nalagay din sa panganib ang buhay." Habang ipagpapatuloy rin anya ng Pangulo ang pagpapaliwanag sa publiko sa kung ano ang tunay na nangyari. Git pa ng palasyo, lalabas rin ang katotohanan sa darating na panahon. The President has repeatedly said that all successes and all failures of his administration land on his doorstep. He believes that in time, the truth will set us all free. We are determined to work even harder to continually earn our people's trust and confidence. Nauunawaan po ng Pangulo na ang pagkamatay ng mga bayaning PNP SAF ay naghatid ng pagdadalamhati hindi lamang sa kanilang mga kaanak, kundi sa buong sambayanan. Patuloy siyang nakikinig upang higit pang maunawaan ang saloobin ng kanyang mga boss, ang mga mamamayan, at maging karapat-dapat sa kanilang patuloy na pagtitiwala. Dagdag pa ni Coloma, sa kabila ng mga pangyayari, nagkaroon rin ng positibong pangyayari sa bansa, katulad ng pagbaba ng trade deficit at unemployment rate, pati na rin ang dagdag na direct foreign investments. Samantala, ang pinakahuling ratings ng Pangulo ay mataas pa rin sa approval at trust ratings na nakuha mula sa Estrada at Arroyo administration. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.
kasamang Rocky Ignacio.